Sige po, sama-sama po tayo na tumayo, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Praise you. Thank you, Lord. Salamat po. Aming Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, nagbuburi, nagpapasalamat po kami sa iyo nito. Panginoon, maraming salamat. Let your holy presence, Lord God, fill this place, Lord. Narito kami, Panginoong Diyos, nabuksan namin ang aming puso, ang aming kaisipan, Panginoon. Forgive us, Lord God, from all our iniquities, from all our transgressions, sa lahat ng aming mga pagkukulang, hayagman o lihim sa aming kapwa. Panginoon, nais namin sa gabing ito, malaya kang magministeryo, Lord God, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, speak to us. Let your voice be heard this night, Panginoon Diyos. Mangusap ka sa bawat isa sa amin. Ano yung nais mo, Lord, na iparating sa amin sa gabi nito? Yamang kami, O Diyos, ngayon ay nagpapatuloy na tumatakbo, Panginoong Diyos, sa gampanin, sa gawain na nais mo, Lord God. Help us, O Lord God. Hayaan mo sa gabi nito. Kasi mula, Panginoong Diyos, patuloy namin ang Lord God na taimtim na paglilingkod sa iyo. Pag nanasa, Lord God, na gamitin mo kami sa iba't ibang larangan ng paglilingkod. Hayaan mo sa gabi nito, Lord, ang mga salita mo hindi mawalan ng kabuluhan. Magrema ito sa aming mga puso't kaisipan. Tumimo ito sa aming mga puso't kaisipan. Panginoon, ikaw ba ang hawak at kumontrol ng paligid, Panginoong Diyos? Hayaan mong banal mong Espiritu lamang, O Diyos, ang malayang mga gawa, makakilos sa bargan sa kalagitnaan ng gawain ito. Pinapuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, malwalahati ka patuloy sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sige po lang po para sa Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Salamat po. Tunay na napakabuti ng Panginoong Diyos. Rin niyo po, no? Parang kailan lang, isang linggo agad ang lumipas. Parang sa atin na talagang nandun pa na nararanasan pa natin yung pain, yung sadness. Kasi yung isang linggong yun, ang bilis ng pagkakataon. Pero sabi niya, no, katulad ng mga sinasabi sa show business, the show must go on. At sa atin, tuloy-tuloy pa rin po tayo, no matter what. Amen? Amen. Sa gabi po ito, pag-aralan po natin. Sabi po rito, faithful to the finish. Tapat hanggang sa huli. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Sabi po rito, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Pagpalain po ng Panginoong Diyos sa kanyang mga salita. Sa bawat gabi po na narito tayo last week, araw-araw nating naririnig ang verses na ito. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Araw-araw nating naririnig ang pangangaral ng salita ng Diyos about these verses. Sabi ko nga, nawa hindi lang basta natin itong narinig. Hindi, yung bawat gabi na yun na pinakinggan natin, ang bawat lingkod ng Diyos na nagsasalita sa harapan ito, nagkaroon ito ng rema sa ating mga buhay. Magkaroon ito ng feedback, ng result sa ating mga buhay, lalo na po sa ating pananampalataya. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Apostle Paul wrote these words near the end of his life. Sinulat niya po ito na malapit na po ang kanyang kamatayan while he was in prison sa Rome, knowing that he would soon be executed. Hindi ito yung pagmamalaki sa ganang kanyang kalakasan o sa sarili niyang kalakasan. But it is a testimony of what God's grace have accomplished in him. Ito ay isang pagpapatunay na kung saan kung paano gumawa ang grasya ng Panginoong Diyos sa buong takbuhin ng buhay ni Apostle Paul.
natapos niya ang lahat ng ito. At sabi nga, it is the ultimate picture of a godly legacy. Biblically, pag sinabi pong legacy or pamana, it is far more than money or property. Higit pa po ang legacy na tinatawag sa anumang kayamanan o sa anumang pananalapi o mga ari-arian. Legacy, it is abiding spiritual influence, faith, truth, and godly fruit you leave behind, pass to others and generations to come. Ang legacy na po, ito yung pananatili ng impluensya spiritually, pananampalataya, katotohanan, at yung mga bunga na nasa iyo, na iiwan natin kapag maging ang buhay natin ay mawala na sa mundo ito at maipapasa pa sa mga susunod pang henerasyon. This is what remains of God's works in us long after we are gone. Mga gampanin, mga trabaho, mga tungkulin na iiwanan natin sa mga susunod sa atin. Sabi nga, long after we gone. After nalinisan na natin ang mundong ito. Ang pamana ay nananatiling spiritual na impluensya. Hindi po ito nasusukat sa building, sa bank account, nadamin man ng ating pera sa labi sa bank account, kundi ito po ay nasusukat saan? Sa pananampalataya po na naituturo po natin. Kanino? Una sa pamilya natin, sa mga nasa paligid natin, sa ministry na kinabibilangan natin, at sa bawat susunod pang henerasyon. Sabi nga, nasusukat ito sa pananampalataya na naituro mo, naituro ko, naituro nating lahat. Pangalawa, sa katotohanan na paninindigan natin. Saan? Sabi ko nga ng mga nakaraang preaching, paano ba tayo mag-stand sa ating pananampalataya? Kailangan tatayo tayo, may paninindigan tayo sa katotohanan na pinaniniwalaan natin. The faith na itinuro sa atin, nino po, ng mga lumisan nating mga leaders. Meron na rin tayong katotohanan na paninindigan po yung pananampalataya na naitanim sa atin. And then yung bunga na nakikita po saan? Sa ating pag-uugali, sa ating pag-ibig, sa ating self-control at paglilingkod. Ito po yung mga tinatawag na influence po natin. Na hindi nasusukat po ito sa laki ng building na ito, hindi nasusukat sa dami ng pananalapi natin o nagawa natin, kundi nasusukat sa pamamagitan ng ating pananampalataya, katotohanan kung saan tayo titindig, at mga bunga nakikita sa buhay natin, pag-uugali, pag-ibig, self-control, at paglilingkod. Kaya nga po sabi ng aklat ng 2 Timothy chapter 2 verse 2, ang mga bagay na narinig mo sa akin ay pagkatiwala mo rin sa mga taong, sino po? Mapapagkatiwalaan na magturo rin naman sa iba. Kaya nga po, may mga tumatayo may humahalili. Kasi yung mga bagay na natutunan namin, itinuturo din po namin sa inyo. At yung mga bagay na naririnig nyo po ngayon, maaari din po na maituro nyo din po sa mga susunod na henerasyon. Yan po ang sabi sa aklat ng Timoteo, chapter 2, verse 2. Mga bagay na narinig mo sa akin ay pagkakatiwala mo rin sa mga taong mapapagkatiwalaan na magturo rin naman sa iba. Awit chapter 78, verse 4. Isasaysay namin sa susunod na salinlahi ang mga papuri ng Panginoon. Kung ano yung naranasan natin, kung ano yung personal experience natin, habang tayo ay nagpupuri, sumasamba sa Panginoong Diyos, habang tayo ay naglilingkod, patuloy natin itong isinasalin. Diba? Sa pamilya natin, kaya nga may mga discipleship, may mga training, may mga pagtuturo. Kasi ito yung mga bagay na iiwan natin sa mga susunod pang henerasyon. Kaya nga po, living a godly legacy is to be faithful to finish. God has given each one of us our own race. Binigyan po tayo ng Panginoong Diyos ang bawat isa sa atin nang may kanya-kanya po tayong takbuhin. I'm not running my race and you are not running your race necessarily. Sabi nga ang takbuhin mo
Hindi ko takbuhin. Takbuhin ko, hindi nyo rin takbuhin. Individual. Differences. But we are running against each other. We are just running against ourselves. Kaya, mayroon tayong kanya-kanya. Hindi natin pwedeng pakialaman yung takbuhin. Hindi ko pwedeng sabihin, Sister Gemma, ano na? Kumusta na yung takbuhin mo? Ay, ako ito, basta ako ganito. No. May kanya-kanya po tayong takbuhin na inilagay po sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya nga po sa gabi nito, nawa, patuloy po na magrema sa bawat kaisipan natin. Ang aklat ng 2 Timothy chapter 4, verse 7. Sabi nga po, una rito, I have fought the good fight. This is not fighting against the people or worldly power or gain. Hindi ito pakikipaglaban sa kapwa-tao, sa kapangyarihan, o anumang mga bagay na nakakamtan natin. But it is fighting against everything that would draw us away from God. Pakikipagbaka po natin, pakikipaglaban po natin sa lahat ng bagay na mag-aalis sa atin. Saan po? Sa paglilingkod natin sa Panginoong Diyos. Ano ba yun? Kasalanan. Pag-aalinlangan. Tulad po ng sinabi kanina ng nagda-testimony, sa sarili niya hindi niya kaya. Sa sarili niya may pag-aalinlangan. Ito yung pakikipaglaban natin. Kasi ginawa tayo ng Panginoong Diyos na malakas. Binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng sarili natin mga talento at abilidad. Kaya sasabihin mo sa sarili mo, mapalad ako. Kasi pinili ako ng Diyos. Never to say na mahina ako eh. Eto lang ako eh. No. Kasi eto tayo, sabi nga, I have fought the good fight. We are fighting everything that would draw us away from God. Kasalanan, pag-aalinlangan, false teaching, weariness, and discouragement. Yang lahat ng yan, ini-inject yan sa atin kaisipan. Para ano, manghina tayo. Para ano, hindi na natin ipagpatuloy yung laban, yung race na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Kasi bakit? Kapag naranasan natin ang panghihina, ayoko na Lord, eto lang kasi ako eh. Sila kasi ang gagaling nila eh, kasi ako eto lang eh. Kahit anong gawin ko Lord eh, eto lang ako eh. Ano mangyayari sa'yo? Wala. Sayang yung panahon. Sayang yung ilang buwan mong pagpapractice yan. Tapos sa huli pala, i-give up ka na. Pero sabi, I have fought the good fight. It is the struggle to live faithfully and uphold the truth, a lifelong effort to live faithfully for Christ, no matter what comes. Pakikipagbaka, struggle talaga to eh. Lagi araw-araw may struggle tayo, araw-araw may kinakaharap tayong mga laban. Pero sabi niya, katotohanan to, lifelong effort to live. Patuloy tayo habang buhay na tayo mabubuhay. Nang ano po, may pananampalataya po sa ating Panginoon Diyos. No matter what. Ano man ang mangyari, still, magpapatuloy po. Kasi we have fought the good fight. Di po ba? Fought the good fight is a spiritual battle for the truth and holiness. Battle po yan. Saan? Sa katotohanan at kabanalan. Mahirap pong tanggapin yung katotohanan. Tayo ngayon, parang ang hirap tanggapin, isang linggo na nakalipas, wala na kaming pastoran. Isang linggo lang, ganun-ganun lang. Pero kailangan po tayong magpatuloy. Hindi po natatapos yung buhay natin. Paano natin sasabihin, dami nga ituro ni pastora, dami nga, pero nag-give up tayo. Ayoko na sa church na yan, wala na si pastora, alis na ako. Paano natin sasabihin, we have fought the good fight. Nawala lang yung leader natin at mawawala na rin tayo. Pero sabi mo, continue the race. It is fighting the good fight. The cause is worthy. The gospel of Jesus Christ. Hindi po tayo lumalaban para sa sarili natin. Sa fame o sa kaguluhan. Lumalaban tayo para saan? Sa ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Para saan po? Maligtas ang maraming tao. Makilala ang Panginoong Jesus. Ang Diyos na buhay na pinaglilingkuran natin. Ito yung pakikibaka natin. Ito yung pakikipaglaban po natin. Lalaban tayo para sa misyon. Binibigay po sa atin ng Panginoong Diyos.
Si Pastora, natapos na po yung mission niya. Tayo po, magpapatuloy pa po. Magpapatuloy pa tayo. Sabi nga no, for leadership, a faithful leader fights to protect the truth and the spiritual health of the people, not for position or power. Sa leadership, sabi nga ng John Maxwell, ang tapat na leader, pinoprotektahan niya yung katotohanan. Yung spiritual na kalusugan ng kanyang nasasakupan. Hindi siya lumalaban dahil sa posisyon na meron siya, dahil sa kapangyarihan na meron siya, kundi sabi no, to protect the truth and spiritual health of the people. Mula kay Pastor June nangyari yan. Pinoprotektahan niya yung katotohanan, spiritual health. Kaya hanggang ngayon, narito tayo. Isinalin ang baton kay Pastora Mayer. Hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. At sa pagkakataong ito, yung baton naman, isinasali naman po kay Pastor Alan. Nawa po, magpatuloy pa rin tayo. Kung sinasabi natin, we love you, Pastor Mayer. Pagpapatuloy namin yung gampanan mo. Sabi nga no, sino man leader ang ipalit dito, hindi tayo sa leader na katingin, kundi sa Diyos na buhay ng ating pinaglilingkuran. Hindi ang leader, hindi kung sino pa man yan, magaling man yan, may pinag-aralan man yan, wala man yung pinag-aralan, hindi tayo sa Kanya nakatingin. Instrumento lang siya na ginamit ng Lord para patuloy tayong protektahan sa katotohanan. Para patuloy yung spiritual growth and health natin, magpapatuloy until the end. Na nais ng Panginoong Diyos, not for the leader. Kaya nga sabi, not for position or power. To fought the good fight of faith, we must stand firm when faith is hard. Ang hirap po talaga. Yung manindigan ka sa katotohanan ng pananampalataya. Pero sabi nga, holding to God's words, even when others disagree, even when others mock you, even when others pressure you to compromise, but still stand firm when faith is hard. Sa mga susunod pang leaders, hindi po madali. Sabi nga, hindi madali yung transition. Nandun kasi yung yung loyalty, nandun yung love and loyalty sa mga nakalipas. Pero tayong narito na naiwan, magpapatuloy pa tayo, may buhay pa tayo. At pag yung naiwan po ng mga leaders natin, huwag natin hayaan na mabaliwala. Ilang years na po tayo rito? Magte-33 years. Papayag ba kayo? Magte-34 years this year. Papayag ba tayo? Wala na kasi si Pastora. Ayoko na. Si Pastor Alan, siya yung papalit. Hindi naman siya katulad ni Pastor Jun, ni Pastore. Kapatid, hindi tayo sa leader na katingin. Instrumento lang po yung mga leader. Hindi man si Pastor, sino mang Pastor ang ipalit dito, still, sa Panginoong Diyos pa rin tayo. Pero sabi niya, no, kay Pastor Alan, ipinasa yung bato. So we have to stand firm when faith is hard. Panghawakan natin ang salita ng Panginoong Diyos na itinanim sa ating mga puso. Kahit na marami ang nagdi-disagree, kahit na marami ang ayaw sa pamunuan mo o sa mga bagay na ninalatag natin, kahit na ang daming mga pressure, kabi-kabila, even tayo mismo na naglilingkod, ang hirap umakbang, ang hirap sinasabi, makakapagsimula ba tayo? Yes! Sa tulong at biyaya ng Panginoong Diyos, sa lakas ng kaloob ng Panginoong Diyos. Another thing is, defend the gospel with love. Fighting for what matters. Defending the gospel. Caring for others. Ito tayo Ito yung ipaglalaban natin Fought the good fight of faith. We must defend the gospel with love. Depensahan natin yung mga katuruan na natinanggap natin. Mga narinig natin sa mga lingkod ng Diyos. Sabi niya, no, fighting for what matters. Ano man mangyayari, dito ako. Ano mang mangyayari, pangahawakan ko yung pananampalatayang inilagay sa puso ko, na itanim sa puso ko, at magpapatuloy itong lalago. Kalakip nito, sabi nga yung pangangalaga sa bawat isa. Yung concern natin sa bawat isa. Hindi natin nga, hayaan siya,
Yung desisyon sa bahala siya, no. We have cared for each other. Kasi bakit? Itinuro yan sa atin eh. Ipinasa yan sa atin eh. So, gampanan natin. And last, sabi nga po, fight for holiness in your own heart. Keeping our heart fixed on God rather than chasing temporary things. Ano yung chasing temporary things? Paghahabol sa mga bagay na temporal. Ipaglaban natin yung kabanalan. Ipaglaban natin, ano po, yung holiness, yung i-keep natin sa puso natin, i-treasure natin sa puso natin, yung mga katuruan, yung salita ng Diyos, yung mga bagay na ipinaglalaban po natin, yung ating pananampalataya. Mahirap po, hindi madali, ang daming stumbling block tayo kakarapin, pero sabi nga, by God's grace, malalagpasan po natin ang lahat ng yan. The victory is not earned by our own strength alone. Yung tagumpay, hindi po natin ito natanggap, ma-earn sa sarili lamang pong lakas natin. We fight by faith in Christ who strengthens us. Amen? Lumalaban tayo sa pananampalataya dahil kay Kristo na nagbibigay ng lakas sa atin. And the rewards He gives is not something we earn. It is the gift of eternal life and righteousness won by Jesus Christ on the cross. Diba? Siya ang Panginoong Diyos Kaya tayo naglilingkod, kaya tayo tumagal dito sa God's Glory Church Dahil kay Jesus, instrumento lang po yung mga leaders natin. Naging gabay siya sa ating buhay, spiritual at pananampalataya. Pangalawa, sabi rito, I have finished the race. Means completing God's purpose with endurance. Life and ministry is compared to a long-distance run. It is not enough to start well. The victory is in enduring to the end. Pagtitiis. It means staying faithful through hard days. Pananatiling tapat kahit anong hirap, kahit anong sasakit pa, kahit anong pagod pa, kahit anong mga pagbabago pa ang mangyari sa loob at labas ng iglesyang ito. Sabi nga, no, still, because endurance matter more than speed. Bakit kaya? Mas mahalaga yung endurance kaysa sa speed. Pag sinabing endurance, pagtitiis yan. Pag sinabing speed, bilis. So, pag ikaw, bilis lang ang ginamit mo, napapagod ka rin. Tama? Bilis tumakbo. Di ka pa nakakarating sa finish line, pagod ka na. Kasi ginamit mo ano? Bilis. But when you use the endurance, sabi nga, endurance, binubuo ni Lord sa atin habang tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Sa bawat lakad natin na kasama ang Diyos, hindi karera ng kabilisan, kundi karera ng pagtitiis. Kasi sabi po, ang magtiis hanggang wakas ang siya maliligtas. Diba? At sabi din ng Hebrews chapter 12 verse 1, takbuhin natin ng may pagtitiis ang takbuhin inilagay sa harap natin. James chapter 1 verse 4, at hayaan ninyong malubos ang pagtitiis upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Endurance. So, hindi kailangan napakabilis natin. Hindi kailangan magkumahog tayo. Kundi, kalakip nito yung pagtitiis sa lahat ng bagay. Anumang sitwasyon ng buhay natin, nandiyan yung pagtitiis. Kasi yung pagtitiis yan, merong katapusan yan. Pagdating ng katapusan na yan, sabi niya, no, Lord, mapapathank you, Lord, tayo. Kasi bakit? Tapos na. Na-overcome natin yung lahat ng yan. Nagtagumpay tayo. There is victory. So, finishing means you do not quit even when the road was so hard. Sa pagtatapos po, katulad ng finish line sa pagtakbo, hindi ka mag-quit. Ay, sabi nga ng testimony, nung illustration po ng pastor, nung gabi na yon, sabi niya, sa isang field ng takbo, halos lahat
May dineclare ng nanalo. May nagtanong, o bakit ikaw hanggang ngayon tumatakbo ka pa? Nag-uuwian na yung mga nanonood sa stadium. May nanalo na eh. May first runner up na, may second, may third. Bakit tumatakbo ka pa rin? Uwi ka na. Pero ano sabi ng nung runner? Hindi ako pinadala ng bansa ko para lang tumakbo. Kundi ano po, tapusin yung race. Diba? Pwede naman siya, ay may nanalo na, ayoko na, pagod na ako eh. Sobrang speed ang ginamit ko. Hindi. Ginamit niya yung endurance. Nagtiis siya. Kahit na alam niya may nanalo niya, still, tumakbo pa rin siya para tapusin yung laban, yung race. Same as po sa atin. Sa atin ngayon, mula kay Pastor June, job well done. Sabi ng Panginoon sa kanya, welcome, mabuti, tapat na halito. And now, Pastora Maria, sabi nga ngayon, nagdiriwang ang kalangitan. Maybe, tinatanggap na niya yung award niya. At winelcome siya ng Panginoon Diyos. Good and faithful servant of God. Yung takbuhin po ni Pastora Maria, tapos na po yung misyon na pinagagawa sa kanya ng Panginoon Diyos. Tayo po na naiwan dito, hindi pa po tapos ang misyon natin. Ipagpapatuloy po natin yung misyon na yan. Sabi nga, Great Commission, go ye and preach the gospel to all nations, baptizing them in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. Narito pa tayo. Patuloy po tayong maging masigla yung ating pananampalataya. Our spiritual parents has stayed the course. Their reward is not found in staying forever. It is given by the Lord because they ran by faith. And the greatest joy is not just the prize. Yung greatest joy nila, hindi lang yung reward, hindi lang yung prize. Kundi, sabi nga, by entering into God's rest and presence forever. Because, sabi nga completing what God called them to do. Na-complete nila natapos nila yung pagkakatawag ng Panginoong Diyos sa kanya. Sa buhay ni Pastor June, sa buhay ni Pastora Maya, ng ating mga spiritual parents. So for us na narito, meron pa po tayong race na tatakbuhin. For us to be able to finish the race, we must know God's purpose in us. Alam ko naman po, lahat tayo alam na natin yung purpose natin, kung bakit tayong lahat na narito. Diba? Always to give glory to God. Mga bagay na gagawin natin, glory to God. Mga bagay na paplanuhin natin, glory to God. Mga bagay na accomplishment natin, glory to God. Hindi glory to me, glory to me, glory to me. Kasi kapag glory to me, baka isang araw, tayo na rin ang iiyakan. All things na mangyayari sa atin, glory to God. Kasi siya lamang ang may kapamaraanan ng lahat. Keep going when tired and discouraged. Tuloy-tuloy lang. Nakakapagod, nakaka-discourage, kabi-kabila, maraming uusig sa'yo, maraming mag-question sa'yo, maraming tatansyahin, sino ba to? Kaya ba to ni Jenna? Kaya ba to ni sister ganyan? No! Hindi sabi keep going. Kasi ikaw ang kinausap ng Lord, hindi sila. Ikaw yung binigyan ng command ng Lord kung ano yung dapat mong gawin, kung saan ka maglilingkod, hindi kung sino pa man. Kaya keep going when tired or discouraged. Keep going. Magpapatuloy po tayo. Ano man yung mangyari. Kasi nandito pa tayo. Nandito pa tayo sa mundong ito. Marami pa pong trabahong gagawin sa ubasan ng Panginoong Diyos. Don't compare your race to others. Run your own lane. Sister Jenna, mahaba ba yung tatakbuhin mo? Diyan na lang kaya ako palit tayo. Ay, mas maganda rito sa race ko. Mas komportable, may aircon. Hindi. Don't compare your race to other. Run your own lane.
pinili sa'yo ng hindi ka pwedeng ops sa kalsada, bawal yung swerving. Huhulihin ka kasi may camera. Oops, si ano, yung plate number na yan, may nakaabang na kagad na pulis sa'yo. Kasi hindi ka ba kontento sa isang lane? Swerving ka ng swerving. Lalo sa Manila, ang daming camera. Gumanong ka lang saglit, ayan na, may nakaabang na pulis. So as sa atin, bilang mga naglilingkod, hindi tayo kailang swerving ng swerving. Para tayong mas komportable ako dito na. Ay, mas bet ko dito na. Hindi. May sarili po tayong race, lane na tinatakbo. Mag-keep focus po tayo doon. Don't compare your race to others. Run your own race, lane. And now that we are still running the race, this promise is to keep going, magpatuloy. Every small choice to follow Jesus, every burden we bear with patience, every time we get back up, brings us closer to what that finish line. Doon at doon pa rin tayo magtatapos. Sa finish line, niligay sa atin ng Panginoong Diyos. At sabi nga no, and one day, by God's grace, we will cross it. And here is welcome. Well done, good and faithful servant. Diba? Naranasan niyo na ba pumunta sa ibang lugar? Winelcome ka. Kaya nga sabi nga sa mga usherin pag may bago, kunin ka agad ang pangalan. I-welcome kasi pakiramdam ng mga bago, feeling at home ka agad sila kasi winelcome natin. Ang sarap ng pakiramdam ng wini-welcome. Eh how much more kung ang Panginoong Diyos ang magsabing, well done, good and faithful servant. Diba? Masarap po yun. And lastly, sabi rito, I have kept the faith. This is the heart of the verse. Ito yung pinakapuso ng verse na binasa po natin. The final triumphant line from 2 Timothy chapter 4 verse 7. This is Paul's last testimony before he died. Bago siya namatay. Sabi nga po, yung Greek word for kept means to guard, to protect, to watch over, and to preserve carefully. So, it covers dalawa pong bagay. Two precious things na kailangan po nating maunawaan sa salitang ito. I have kept the faith. Sabi po rito, believe and trust in Jesus completely right to the end. Meaning, holding fast to God's word without twisting. Panghawakan natin ng mainam ang salita ng Diyos na hindi natin ito tinitwist, binabaliktad. Hindi natin ito binibigyan ng, sabi nga, watering down. Na binibigyan ng iba pang mga, yung mga explanations or compromising it. It is means your personal trust, loyalty, and devotion never wavered. Hindi nag-aalinlangan, hindi nagsusway yung ating pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Sabi nga your trust God even when you didn't understand His plans. You will remain faithful. May mga pagkakataon hindi natin maunawaan yung plano ng Lord eh. Lord, ito po yung gusto ko. Lord, ito po yung gusto ko. Dito po ako. Pero iba yung binibigay sa inyo ng Lord. Iba yung pinapagawa sa atin ng Panginoong Diyos na minsan sasabihin natin, ano ba talaga Lord? Ano ba yung plano mo? Pero sabi nga you have to trust God. Even when you didn't understand yung plano niya, still remain faithful to God. Manatili po tayong tapat na nagtitiwala sa Panginoong Diyos. Not just in what we believe, but in how we live. Hindi lang basta tayo nagtitiwala at nananampalataya, kundi sabi nga kung papaano natin isinasabuhay yung bawat pinaniniwalaan natin at pinananampalatayanan natin. It is how we live it. So, sabi nga, believe it. Believe and trust God. Another thing is guarded and pass on the truth. Pass on the true faith without adding to it or taking away from it. Passing the truth pure and unchanged, just as we receive it, like guarding a valuable treasure. Kung papaano po sa mga alahas, ano may mga binavalue natin, ganun natin pinaka-iingat-ingatan. Even cellphone, ganun natin pinaiingat-ingatan. Sabi nga yung katotohanan, yung purong-puro
pasa natin ito. Pass on the truth, pure and unchanged. Kung paano natin to tinanggap ng may katotohanan, kung paano natin to isinapamuhay, sabi nga no, guarding it like a valuable treasure. Pangalagaan po natin yung pananampalatayang tinanggap po natin. Natutunan po natin mula sa ating mga spiritual parents. Guard it, protect it. Sabi nga no, kasi this is pure and unchanged. Everything else can change. Lahat ng bagay po magbabago. Sa leaders, come and go. Methods change. But faith given us to remain the treasure we must guard. Lahat magbabago. Lahat. Sabi nga ministry, leaders, pamunuan, mga rules and regulation, maraming magbabago. Methods change, pero wag na wag magbabago po yung ating sinimulang pananampalataya. Kasi dito po tayo susukatin ng Panginoon Diyos hanggang sa huli na matapos natin yung finish as we finish the race. Guarding the gospel and personal loyalty. Kanino po? With whom? Sabi ko nga, hindi kay pastor, hindi kay Pastora Mayet, hindi kay Pastor June, hindi kanino mang leader, kundi sa ating Panginoong Jesus lamang. To Jesus Christ, to keep our faith faithful until the end, we should hold the scripture as your anchor. Naalala niyo po nung last anniversary natin nagsalita si Pastora Ever. Ano yung title? Nung natin? Anchor, di ba? May word na anchor. Kaya sabi ni Pastora Ever, kaya pala anchor yung last ko nung anniversary na, ito pala yun. Ito yung kailangan nyo ngayon. Anchored faith. I-anchor natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus lamang. Kasi kung sa tao natin isasalig ang ating pananampalataya at pagtitiwala, baka hindi po natin matapos yung takbuhin ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Pass truth to the next generation. Lagi yan, di ba? Pass the truth to the next generation. Marami ang maglalaho sa iglesyang ito, marami ang aalis, marami ang magpapalit, pero mananatili at mananatili ang church. Hindi kay pastor, hindi kanino man ang church na to. Walang nagmay-ari nito, kundi ang Panginoon Diyos lang. Lahat po tayo katiwala lang po dito. At tayo po yung mga ngalaga sa ipinagkatiwala ng Panginoon Diyos. And love Jesus above all else. Wala nang iba tayong mamahalin pa, kundi ang Panginoong Diyos na nagbigay ng buhay at lakas sa atin, nagbigay ng anumang ating mga pangangailangan, nagbigay na kung ano at nasaan man tayo ngayon dahil sa Panginoong Jesus. It is like guarding a lamp through a storm, making sure the flame stays on the light, no matter how hard the wind blows. Katulad po ng pagbabantay natin sa lamparang napakaliit ng ilaw. Make sure natin yung lampara na yon nananatili yung ilaw na nagliliwanag. Kahit dumaan man ang anumang matinding lakas ng hangin, pagsubok, suliranin man, pressure, kabi-kabila, still, bantayan natin. Guard the lamp na mayroon po tayo ngayon. Ito po yung patuloy natin pagniningasi. Sama-sama po tayo. The greatest gift a leader leaves is not a perfect organization. Ang pinakamagandang regalo na iiwan ng isang leader, hindi yung perfect ang isang organization. But the greatest gift he can leave is the unshaken trust in God and His truth. Faith rooted in Christ, not in man. Ito lamang, at ito yung iniiwan sa atin ngayon ni Pastora Mayan. Nawa,
hindi po nasishaken. Hindi natitinag yung ating pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoong Diyos. At sa katotohanan po na tinanggap natin, na patuloy tayong maging rooted kanino po sa salita ng Diyos sa Panginoong Diyos. At hindi tayo maging rooted sa kung sino man na itinalaga dito, kundi lagi pa rin sa Panginoong Diyos. Sabi nga po sabi ni Apostle Paul, hindi niya sinabing, I have won the race. But he said, I have finished the race. And in this race, every finisher is a winner. Hindi niya sinabing, I have won the race, but I have finished the race. So God is not concerned kung gaano tayo kabilis tumakbo, but kung gaano kalayo yung tinatakbo natin. It is not how you start the race. Hindi kung paano ka nagsimula sa takbuhin mo, but it is how you finish the race that counts. Kundi kung paano mo tinapos yung takbuhin na ibinigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Kaya nga po mga kapatid, sama-sama po tayong tatakbo. Samahan po natin si Pastor Alan sa pagtakbo po, sa pagpapatuloy po ng takbuhin na iniwan po ng ating mga mahal na spiritual leaders. Sa buhay ni Pastor June, sa buhay po ni Pastor Mayet. Na hindi masayang po yung binhi ng pananampalataya na naitanim po sa bawat buhay natin. Lalo na sa bawat pamilya po. There is still pain, there is still sadness sa puso po natin. Hindi po mawawala yun. Marahil, mga ilang panahon, buwan, taon pa marahil. But we must continue the race. So that when we reach the finish line, God welcome us and say, good and faithful servant of God. Amen? Sama-sama po tayo tumayo. Hallelujah, Lord Jesus. Purihin ka, O Diyos. Sabi po sa panghuli, to our spiritual parents, your work is done. Sa buhay po ni Pastor June, Pastor Mayet, tapos na po yung trabaho nila, yung gampanin nila. But the race continues for us. We do not run alone. We follow the same Jesus who strengthened our past leaders and servants of God. They gathered the truth and passed it on to us, pure and unchanged. Yung Diyos na pinaglingkuran, sinamba po ng ating mga leaders, ng ating mga servant of God, siya rin yung Diyos na nagbibigay sa atin ngayon ng kalakasan upang magpatuloy po sa takbuhin na iniwan po nila. Kung papaano nila pinoprotektohan, ginarded yung katotohanan, at ngayon, ipinapasa na po sa atin. Sabi nga pure and unchanged. Purong-puro at hindi pa rin nagbabago. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you, Lord God. We glorify your name, Lord Jesus. Heavenly Father, we thank you for the beautiful example we see in these words. And to the life of the one who has served among us sa buhay po ng aming mga spiritual na magulang. Salamat po sa kanilang buhay. We give you praise, for it was your strength that enabled them to fight the good fight, to finish the race, and to keep their faith, O Lord God. Salamat, Panginoon Diyos. Naging instrumento po sila sa buhay namin. Yung kalakasan mo, Panginoon Diyos. Kung kaya, Lord, they fight the good fight. Kung kaya, Lord, they finish the race and they keep the faith until the end, Lord God. Panginoon, kami na narito ngayon na naiwan. Help us to take up the baton with courage, Lord God. Help us to guard the faith we
iwan sa amin, O Lord God. Pagawa din namin kung paano yung ginawa ng mga spiritual leaders namin, Lord. Magampanan namin ang lahat ng ito sa tulong mo, sa biyaya mo, sa habag mo, sa lakas na ibinibigay mo sa amin, Lord. Hindi namin to kaya na mag-isa lang. Hindi namin kaya, Lord. Pero Lord, tulungan mo kami, Panginoon Diyos. Nagsama-sama kami muli, Lord. Haakbang na may pananampalataya at ipagpapatuloy, Panginoon Diyos, ang gampanin, ang gawain na, Lord God, na naiiwan po, Lord God, ng aming mga magulang spiritual, Lord God. Tulungan mo po kami, Panginoon Diyos. Lord, salamat, Panginoon Diyos. At kami, Panginoon Diyos, dahil ikaw lamang ang inaasahan, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon Diyos. Kaya mo lagi namin makita, Lord, yung good example po, Lord God, ng mga leaders namin, ng mga servant of God mo, Panginoon Diyos. At ito, Lord, yung magpupush sa amin para manatili kaming matatag at matibay ang aming pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Matapos ng bawat isa sa amin yung lane na ibinigay mo po sa aming takbuhan na, Lord God. Darating ang panahon, Lord God, that all of us, Lord, you will welcome us. That we will hear you saying, good, well done, good and faithful servant of God. Salamat po, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa iyo. All glory and honors belongs to you. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen.